Hindi muna pinayagan ng NDRRMC na bumalik sa kanilang mga tahanan ng mga tao sa Cagayan matapos silang bahain sa kasagsagan ng Bagyong Nika. Malambot pa raw ang lupa sa kanilang matirahan at baka ito gumuho pagdating ng Bagyong Ophel. Particularly doon sa Cagayan River area, hindi pa pinababalik yung mga residente na in-evacuate dahil sa banta ni Ophel naman. So, nabanggit din ng ating mga kasama sa Pag-asa kasi yung saturated na yung lupa. So, there is a high risk of landslide din at pagbabaha. Hindi pa rin bumababa ang tubig sa Cagayan River na nasa 10.6 meters pa rin at malapit sa 11 meters na critical level. Halos pareho ang daraanan ng Bagyong Nika at Ophel kaya mataas ang tsansa na magkaroon ng flash floods sa Cagayan. The last 3 weeks, may mga bagyong direktang nakaapekto po dito sa dalawang rehiyon nito, Northern and Central Luzon. At ngayong linggo, may isa na naman po makakaapekto. So, regardless of the track, yung banta ng flash floods at landslide ay nananatili po. Lalong-lalo kung saturated na yung inyong lugar, kung dahil sa mga pag-ulan nung nagdaan ay maaaring loose na yung soil condition. Umabot ng mahigit 8,000 ang lumikas sa evacuation centers. Lubog pa rin sa baha ang maraming bahay. Maraming kalsada rin ang hindi madadaanan. Teresa Boulevard, hindi rin madaanan yan dahil underwater pa. Yung Sentro 1, 9, 10, 11, and 12 in Tugigaraw. Ando na yung tubig baha sa kanila. No? And then yung bridge connecting Amulong East to Amulong West, hindi na rin madaanan. Sa ngayon walang problema sa kuryente at water supply ang Cagayan. Tuloy-tuloy ang kanilang mga clearing operations sa mga kalsada at nakahanda ang kanilang mga opisyal para sa mga parating na bagyo sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Bea de la Cruz, BNC.